run, palagay ko yan ay sakop ng betrayal of public trust. At siguro balikan natin, no, yung kung ano nangyari sa nakaraang 2 linggo ay malinaw. Madalas sinasabi nila na may kababawan ang mga ebidensya at mga testigo na ipresenta. Pero linawin po natin ang nangyari sa nakaraang 2 linggo. Napatunayan po natin yung paulit-ulit po na hindi paglalagay ng tama at accurate at makatotohanan pong data doon sa SALN ng ating Chief Justice. Nire-require po yan, under oath po yan. For several years, he was not telling the truth under oath. Hindi ho niya dinideklara yung kanilang mga properties. Nung una, sabi po nila, sinubukan nilang pigilan lumabas ang SALN. Nung hindi na po ito napigilan at lumabas, nang sabi nila, accurate po ito. Pero matapos pong nare-reveal na talagang napakarami pong inconsistencies dahil sinubukan nilang i-correct lahat ng pagkakamali for so many years at 2010 na lang po nila trinay i-correct, ay sinasabi nila na hindi, sa totoo lang naman, pwede pa rin naman good faith. Now, we want to be able to repeat, the SALN requirement is not a ministerial activity. It is not an empty requirement in the law. No less than the Supreme Court, sa napakaraming desisyon nila, sinasabi nila ang importance ng SALN at kapag hindi mo ito ginagampanan at hindi mo ginagawa ng karapat-dapat, pag nagsisinungaling ka dito, ay ilang beses nang ginawa ng Supreme Court. Tinanggal sa posisyon, dinisqualify pagdating sa pagkakaroon ng further positions. May mga judges na dinisiplina na mismo po ang Supreme Court. This is the most important tool in terms of transparency and monitoring kung ang isang empleyado ay nagkakamkam ng tagong yaman. Yan ang gamit po niyan. It finds its authority from Republic Act 6713 and it finds authority in Article 11 of the Constitution. Nandun po yun. Kaya pag sinasabi po nila na it can be corrected anytime dahil nakalimutan, nagkamali, ano pa po ang gamit niyan? Why more than 1.3 million employees in government have to accomplish itong SALN kung hindi pala yan at walang repercussion? Bakit pa sinusumpaan kung pwede yan pala palitan anytime kung ikay nahuhuli na? Let's not forget, the declaration of all these condominiums only came out in April of 2011. Abril na ng 2011, laglabasan yan sa kanyang SALN. Bago niyan, hindi niya nilalagay ang mga condominiums na ito. He only declared it as an afterthought. He only declared it because there was already an impeachment proceedings that had succeeded against Mercedes Gutierrez. At kahit yung isang justice ay meron ng impeachment at mabigat na yung usapin ng impeachment pagdating sa kanya. So, sabi nga po namin, katanggap-tanggap sabihin natin 1 taon, hindi mo na-declare, dineclare mo the following year. Pero for successive years, ewan ko po sa inyo, kung ang 9.8 million na condominium ay baliwala na makakalimutan yung ilagay sa inyong SALN. Hindi ko po alam kung ang isang 6.8 million na pangalawang condominium ay napakababaw na pwede niyong kalimutan. O di kaya ang isang 14.5 million na condominium ay pwede niyong makaligtaan na pagpasensyahan, pagpaumanin po ninyo. Pero sa tingin ko po, ganyang kalalaking halaga, imposibleng makakalimutan unless sadyang itinatago. At yun po, ang malinaw na pinapakita namin, lalo na po dahil napapatunayan na walang means of income yung Chief Justice at ang kanyang asawa para po makuha o mabili ang mga properties na ito. Dagdag lang, no, bago tayo tumanggap ng tanong, no, baka gusto nga gamitin ni Chief Justice Corona yung excuse po ni GMA, no? I am sorry, lapse of judgment. Kaya kailangan ko ibago uli itong statements of assets and liabilities and net worth. Klaro naman, sinabi na po ni Miro at ni Sunny na talagang ang pinag-uusapan nga po dito kung makatotohanan ba yung SALN na dinideklara po ng ating punong maestrado. There are a lot of officials who have been dismissed for not declaring their true SALN. Why should we lower the standard just because he's the Chief Justice? Kailangan mas mataas pa ang standard dahil ang pinag-uusapan po natin
yung pagtitiwala po ng taong bayan sa punong maestrado at kung meron pong kahit anong pagdududa sa kanyang pagkatao, dapat siya'y tanggalin. Sir Isa Vendaño from DZIQ, you have two questions. First, kung ano daw po yung tapang ng prosecution nung bago pala magsimula yung corona impeachment trial, ngayon naman daw po lumalaylay na kayo. And second, ano po yung mga bagay-bagay sa Article 2 na ayaw nang maulit or gusto nyo pong i-improve pagpasok nyo po sa Article 3? Parang lumalaylay, parang lalo nga ata kaming palaban kasi napapansin namin lalong tumitingkad din yung personal na atake sa aming mga spokesman, ano po ha? At siguro nakikiusap din po kami dyan na may nababalitaan po kami na talagang lalong titingkad daw po yung kampanya. Sana po malaya naman ang ating bayan na magpahayag po ng mga ganyang bagay. Ang pakiusap lang po sana natin ay wag sana malilihis sa usapin na ang nililitis po dito ay ang Chief Justice. Paano po natin masasabing lumalaylay, walang katapusan? Handa po tayo sa iba't ibang testigo. Dumadami po yung nagvo-volunteer sa atin. Ang lumalaylay lang po sa amin, tingin ko, yung kinakain namin, para napansin ko, dati 2 ulam, ngayon 1 na lang. Ano, ha? But otherwise, I think lumalakas at saka yung moral din ng aming mga kasama. Sir, yung isa pang question is, ano daw yung Your second question will be answered by... What was the second question again? Ano po yung mga bagay-bagay sa Article 2 na hindi nyo nauulitin sa Article 3 or nais nyo pong i-improve? When you present Article 3, Sana mapabilis po yung presentasyon kasi dito sa Article 2 medyo 3 weeks na tayo dito eh. So sana yung Article 3 hindi tayo magtagal masyado at sana pumayag din yung depensa sa yung mga pinopropose naming mga facts o mga issue na hindi naman gaano ka-importante, baka sana pwedeng tanggapin na rin. question, sir. Kanina sabi ni JP8, una doon sa bank documents, kailangan niya maging specific. Pero base doon sa request for subpoena, you only have 1 bank account sa BPI. Paano nyo po, meron na ba kayong additional information para masabing magiging specific na yung request niyo for subpoena sa bank documents? And second, paano yung ilalaban nyo sa Supreme Court documents, about 40 of them, 44 ang gusto nyo ipasubpoena, samantalang sinasabi ni JPE na meron tayong equal, equal yung 3 branches ng government, and they cannot just subpoena anybody and anything. Pinapasubpina nga kami mga congressman ng defense, no? Sa kawalan nata ng testigo. But be that as it may, linawin ko muna yung unang katanungan na inaalala ko muna kung ano yun, ano, ha? Okay, naalala ko na. Bank documents. Opo. Tingin natin ganito po, no? Yung una po na request for subpoena natin ay withdraw po natin yon kasi masyadong general. So, nirespeto po natin yung mungkahi ni Senate President. Sabi niya, we have to canalize. Reminds me of Kalalang versus Williams. It cannot be canalized. Anyway, sabi ho niya, kailangan natin i-canalize yung request. So, lahat po ng request namin doon sa iba't ibang bangko, either merong bank account or meron kaming pinakitang proof na meron siyang account doon. So, it's no longer a general subpoena na parang nagsha-shotgun ka sa iba't ibang mga bangko na ina-allow sa United States pagdating sa impeachment. But in this case, we are already constricting it sa mga bangko lamang na meron kaming ebidensya, halimbawa sa PS Bank. Bagamat hindi nahahanap po yung very specific or exact na bank account, malinaw na meron na kaming ebidensyang ipinakita na merong account doon si Chief Justice. Dahil doon nga mismo sa website ng PS Bank ay meron doong announcement na nanalo siya ng 1 milyong piso sa raffle pagdating doon sa may mga dollar time deposits. So that's already enough proof na pinapakita na po natin na hindi tayo nanghuhula. Because the last thing that you want is you don't want to use the process para sa isang pamamaraan para lamang halungkatin ng walang basihan. But that's already... Nagbabalik po tayo dito. Yan po ang communications team ng prosecution.
At just a short recap, ituloy lang natin yung recap natin kanina ay gaya nga ng nabanggit dito sa press briefing ay pinaalalahanan ni Senate President Juan Ponce Enrile ang prosekusyon na maging specific sa pagsubpina ng kanilang mga dokumento at kanilang mga witnesses. Hindi pwedeng maging fishing expedition, kailangan may paghahanda ang prosecution, kaya ginagawa po nilang lahat within the rules na para makapaghanda sa mga darating na araw. Nagtapos po ang araw na ito with a commitment on the side of the prosecution. Natatapusin muna nila ang Article 2 bago po sila tumalon sa Article 3. Initially, ang sabi ni Congressman Tupas na didiretso na sila sa Article 3, pero nabanggit po ng depensa na gusto nilang tapusin muna ang Article 2 bago mag-proceed sa ibang artikulo. Kaya po, they committed to bring on Monday Commissioner Kim Enares. At nakikita natin, Mark, sa ating video ay itong representante ng One Burgundy Plaza na nagpatotoo naman dito sa pagbili nga nitong sina Chief Justice Corona at ng kanyang asawa ng property dito. Pero ang napatunayan naman dito sa kanyang mga dalang dokumento na kahit na na-file ang mga ito sa SALN ay yung value. Base dun sa testimonya ay 3.2 million itong value ng condominium na ito, pero ang nakadeklara sa SALN ng Chief Justice ay mahigit 700,000 piso lamang. At hindi daw po din na isama dun sa kanyang SALN yung parking slot. Kaya naging legal issue naman kung magdedeklara ka ng iyong real property, halimbawa isang condominium, kasama ba yung parking slot na reserved for that condominium? Do you have to declare that separately in your SALN? Yun po malilinaw and can guide all government officials as they fill out their SALNs in the coming years. At dahil dyan nga, dyan nagwakas itong 11th day ng paglilitis ni Chief Justice Renato Corona, magpapatuloy ang impeachment trial sa Lunes po, alas 2 ng hapon. At hindi po ito iiwanan ng PTV4, IBC 13, partners nating radio station, Radyo ng Bayan at radio stations nationwide dahil importante po ang katarungan para sa taong bayan. Kaya nandito po kami lagi para subaybayan itong paglilitis. Magkita-kita po muli tayo sa Lunes, ganap na 1:00 ng hapon, dito pa rin po sa PTV4. Ako si Cathy San Gabriel. Ako po si Mark Castrodes. God bless us all. Susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood.